Umapila ng proteksyon laban sa online harassment ang Ateneo de Manila University habang gumugulong ang investigasyon sa pagkalunod ng dalawa nitong student athletes sa Aurora. Kasabay nito, nabunyag sa Senado ang malaking kakulangan sa seguridad sa mga paaralan sa bansa. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. They only deepen the pain of those already grieving by spreading disinformation and causing further harm. Nanginginig ang boses ni Ateneo de Manila University President Father Bobby Yap nang kinwento ang dinaranas ngayon ng Ateneo community pagdating sa cyberbullying, online harassment at kung tawagin niya ay trial by publicity. Yan ay kahit nagluluksa sila sa pagkalunod at pagkamatay ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Abdili. Our support for those affected does not diminish our commitment to care for every member of our community while the legal processes are ongoing. Nang matuklasan daw nila ang trahedya noong June 8, agaran silang nagpaabot ng suporta sa pamilya ng mga biktima. Although we did not immediately publicize every action we undertook, our work in supporting the families began on June 8 and has continued to this day without interruption. Many of these efforts were undertaken quietly out of respect for the families and their privacy. Higit pa raw sa mga pahayag, kinikilala nilang actions speak louder than words at patuloy ang pagpursige nila sa katotohanan matapos man ang investigasyon ng Senado sa trahedya. Pinatawag siya at iba pang ahensya para sa Senate Committee on Basic Education hearing kaugnay ng binubuo nitong School Safety Act. Natuklasang tila may discrepancy sa oras ng pagkamatay ni Baterbonia sa team building activity sa Aurora. Na-recover daw ang katawan nito mula sa dagat bandang 3:40 ng hapon at dinala pa sa ospital matapos isailalim sa CPR ayon sa PNP-CIDG. Pero lumalabas sa kanyang death certificate na idineklara siyang patay bandang 3:33 ng hapon, 7 minuto bago pa siya naiulat na nasagip. Sinusuri na ng CIDG ang hospital records, pahayag ng mga medical personnel at paliwanag ng doktor na nagkumpirma sa oras ng pagkamatay. Pagdating naman sa Tacloban School Shooting Probe, natuklasan ng Senate Basic Education Committee na 3 lang pala sa 10 paaralan ang may security guards. Ayon sa DepEd, yan ay humigit kumulang 15,000 lang na eskwelahan o 31.7% sa kabuuan sa bansa. 2 lang daw ang guards na nasa gate ng San Jose National High School kung saan nangyari ang malagim na barilan. Wala raw rumoronda nang mangyari ang insidente. Random lang din daw ang bag checks ng mga estudyante at mukhang pamilyar na raw ang mukha ng mga sospek kaya hindi nasuri ang laman ng kanilang bag. Target ng komite na makabuo ng Comprehensive School Safety Act sa loob ng 2 buwan. Lalamanin nito ang campus security, measures sa CCTV cameras at emergency response protocols sa gitna ng sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan. Para sa agenda, Hannah T. Billionaire News Channel.